Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Tumango si Zhang Chuoqi nang may kasiyahan at tumawag kay Lasho sa ibaba, "Guro, mangyaring mag-ingat kayo." Tumugon lamang si Lasho sa pamamagitan ng pagkaway, walang sinabing salita. Matapos magsalita si Jin Chuoqi, sabik siyang lumipad patungo sa direksyon kung saan patungo si Ming Shirin. Pinagmamasdan ng kanyang papalayo na figure, hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at bamulong, lahat ay itinakda ng kapalaran. Nagtatakang nagtanong si Siu Honor, "Guro, anong kapalaran?" "Ang kapalaran ni Ziyang Yuan-chan at Wawuda, at ang kapalaran ng iyong ika-4 na nakatatandang kapatid." Samantala, ang walang kamalay-malay na si Ming Shirin ay lumilipad sa kalagitnaan ng himpapawid. Nang papalapit siya sa Green Jade Altar, binago niya ang kanyang direksyon. Inaalala na ito ang teritoryo ng Orthodox Taoism kung saan naroon ang kanyang guro. Lumingon siya sa paligid at hindi makita si Lasho. Dapat ay humahabol na ang ikatlong nakatatandang kapatid. Kung walang Overlord Spear na pumipigil sa akin, mas mabilis ako. Habang nagmamalaki siya, isang malakas na boses ang nanggaling sa likuran. "Ming Shirin, iniiwasan mo ang landas ng langit at sumugod sa impyerno." Dumilim ang mukha ni Ming Shirin nang makita niya si Jin Chuoqi. "Wala ako sa mood makipaglaban ngayon. Nakita mo ba ang aking guro? Huwag mong gamitin ang pangalan ng iyong guro upang takutin ako. Ngayon, ako ang kikilos bilang kalooban ng langit." "Sandali, seryoso, hindi mo talaga nakita ang aking guro." Lumapit si Zhang Chuoqi, umiikot ang mga mystical na simbolo sa kanyang mga kamay. "Kung makita ko siya, papatayin ko rin siya." Sa kanyang umaapaw na kapangyarihan, nagpakawala siya ng maraming atake, lahat ay patungo kay Ming Shirin. Nakasimangot si Ming Shirin at patuloy na umiwas. "Sinabi ko na ayaw kong makipaglaban. Bumaba ang kalidad ng iyong mga selyo." Malamig na sumunghal si Jin Chuoqi. "Ang isang taunang kaaway tulad mo ay hindi dapat maging masyadong madaldal." Sa ibaba, ang mga practitioner ay nanunood ng may matinding pananabik. Nagpakawala si Zhang Chuoqi ng sunod-sunod na mabilis na atake kay Ming Shirin. Ang kanilang mga figure ay naghalo, nag-iiwan ng mga after-image habang nagbabanggaan ang kanilang mga enerhiya. Depensibo si Ming Shirin habang umaatres, naglalabas ng mga alon ng puwersa upang labanan si Zhang Chuoqi. Tumango si John Chu bilang pag-aproba, nagkomento, "Ang mga selyo ng Elder ay talagang walang kapintasan. Hindi magtatagal ang demonyong ito." Gayunpaman, may pumasok sa kanyang isipan. "Nakapagtataka, narinig ko na ang natitirang mga disipulo ng Evil Sky Pavilion ay sadyang pinigilan ni Jimiten. Ngayon ay nakikipaglaban sila kay Jin Chuoqi, na nasa Nascent Divinity Tribulation Realm." Nakakagulat. Sumingit ang isa pang boses, "Hindi nakakagulat. Hindi pa ginagamit ni Elder Zhang ang kanyang buong lakas. Patuloy tayong manood. Ang mga selyo ng Taoism at ang mga selyo ng Zen Buddhism ay magkatulad." Alam ni Ming Shirin kung paano labanan ang mga ganitong selyo, gamit ang kanyang enerhiya upang labanan ang karamihan. Karamihan sa mga disipulo sa paligid ay nasa Brahmasi realm level ng paglilinang. Ang pagsaksi sa ganitong mataas na antas ng labanan ay bihira para sa kanila. Gayunpaman, hindi sila nag-aalala. Matapos ang lahat, kahit wala si John Chuoqi, naroon pa rin ang iginagalang na guro. Patuloy na nasa defensive si Ming Shirin habang nakikipaglaban at umaatres. Lalo siyang naging malamig ang tingin. "Matanda, huwag mo akong pilitin." Lubos na mapanlate na tumawa si Zhang Chuoqi. Napakahina. Sa kaibuturan, may mga pag-aalinlangan si Ming Shirin. Matapos ang lahat, hindi sila malayo sa Green Jade Altar. Kung lumitaw sina Sean Yuan-chan at ang iba pang mga elder, maaaring maging mahirap ang mga bagay. Sa momentum ng kanyang espada, at sa isang malakas na sampal, pinadala ni Zhang Chuoqi si Ming Shirin na lumipad ng ilang metro. Kasing hinaka pa rin tulad ng dati. Nang walang pag-aaksaya ng oras, tumalikod si Ming Shirin para tumakas. Sa isang kisap mata, nakatakbo na siya ng daan-daang metro, malinaw na ginagamit ang momentum mula sa suntok upang tulungan ang kanyang pagtakas.
Kung maglakas loob kang habulin ako, darating ang aking ikatlong nakatatandang kapatid at guro. Hindi pinansin ni Zhang Chuoqi ang mga banta na ito. Sumanghal siya at nagpakawala ng kanyang panloob na enerhiya. Sinusubukan mong tumakbo. Huli na. Hunter Tribulation Insight Avatar Great Mystic Arts. Sa loob ng ilang sandali, pinagsama niya ang dalawang makapangyarihang pamamaraan at lumitaw sa tabi ni Ming Shirin. Ang kanyang avatar ay sumasabog sa isang hindi mapigil ang momentum sa pamamagitan ng isang suntok. Mabilis na tumugon si Ming Shirin, nakasimangot. Matanda, alam kung gagawin mo ito. Habang binibigkas niya ang mga salita, nagpakita ang kanyang sariling Hunter Tribulation Insight Avatar, hinaharangan ang makapangyarihang suntok. Habang ang avatar ni Zhang Chuoqi ay kahawig ng dalawang talulot na Golden Lotus, ang avatar ni Ming Shirin ay mas maliit at hindi pa nabubuksan ang mga talulot nito, na nagmumukhang pagkakaiba sa pagitan ng isang bata at isang matanda. Nagbanggaan ang mga enerhiya ng kanilang avatar, at sa sumunod na sandali, sa pilitang bumagsak si Ming Shirin sa lupa. Ang mga practitioner sa malapit ay nanunood ng may umaapaw na emosyon. Sa dalawang talulot na avatar ni Elder Zhang, tiyak na mamamatay si Ming Shirin. Ngunit hindi basta-basta si Ming Shirin. Ang pagpapakita ng isang avatar at pagiging isang nascent divinity tribulation realm practitioner ay kahanga-hanga. Masamang kapalaran para sa kanya na makatagpo si Jin dito. Parang si Shan Chuoqi ang isinilang upang maging kanyang kaaway. Nagtanong si Xiu Honor, nanlalaki ang mga mata, Guro, hindi ninyo ba tutulungan ang ikaapat na kapatid? Kalmadong nagsalita si Lasho, matagal nang pinigilan si Ming Shirin sa Divine Court Realm. Ang kanyang talento ay hindi bababa sa kay Duan Musheng. Kung tutulungan ko siya, paano niya mahahasa ang kanyang sarili sa tunay na labanan? Tumugon si Little Johanna, tinuturo ang mga practitioner sa lupa, laging nag-iisip ng maaga ang guro. Ngunit guro, gusto ko ring makipaglaban sa kanila. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lasho ang pagsaway, manood ka lang at huwag makialam. Tumingin si Zhang Chuoqi sa ibaba, nasiyahan. Naniniwala siya na kahit hindi pumatay ang kanyang atake kay Ming Shirin, tiyak na masasaktan siya nito. Gayunpaman, habang nawawala ang usok, ang tunog ng pag-iingay ay nanggaling mula sa ibaba. Nagsimulang tumubo ang mga baging sa nakikitang bilis, mabilis na lumalawak at naglalayon kay Jin Chuoqi. Bilang matagal ng kalaban ni Ming Shirin, agad na nakilala ni Jin Chuoqi ito bilang ang asensya ng teknikang Blue Wood, na maaaring magpadaloy ng enerhiya upang pasiglahin ang paglaki ng mga halaman sa isang kagubatan. Ang lakas at paglilinang ni Ming Shirin ay lubos na tataas. Ikaw na tusong manloloko, akala mo ba pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi ko malalaman ang panlaban sa teknikang Blue Wood? Sigaw niya. Pagkatapos ay binunot niya ang kanyang tansong coin sword mula sa kanyang baywang. Sa enerhiya na puno ng tansong barya, gumawa siya ng proteksyon na hadlang sa paligid niya. Sa halip na umatras, sumugod siya pasulong tulad ng isang bola ng apoy patungo sa siksik na masa ng mga baging. Nang makita ito, tumalikod si Ming Shirin at tumakas, sumisigaw, matanda, kakaiba ka talaga. Hindi kita lalabanan. Tumugon si Zhang Chuoqi nang may mapanuyang ngiti, kaya ang demonyo mula sa Evil Sky Pavilion ay puro salita lang. Nagsimula ring mangut siya ang mga practitioner sa ibaba. Ang demonyo mula sa Evil Sky Pavilion ay hindi kasing nakakatakot ng inaakala. Kahit ang mga demonyo ay may mga araw na sila'y natatakot. Pinanood ni Lasho ng medyo naiinis si Ming Shirin. Bilang isang disipulo, may mas malakas na instinct sa kaligtasan si Ming Shirin kaysa sa inaakala ko. Gayunpaman, palagi niyang iniisip ang pagtakas sa halip na harapin at talunin ang kanyang mga kaaway. Pagkatapos ng maikling habulan, malinaw na nagsimulang maubos ang pasensya ni Zhang Chuoqi. Kung hahayaan kong makatakas ang isang demonyong may hindi nabuksan na mga talulot, saan ako pupulutin? Hunter Tribulation Insight Avatar Great Mystic Arts. Habang nawawala ang kanyang boses, kumislap ang figure ni Zhang Chuoqi at lumitaw sa itaas ni Ming Shirin. Ang makapangyarihang enerhiya ay agad na kumalat, halos ginagaya ang kanyang nakaraang teknika. Si Ming Shirin,
sa pagkakataong ito ay hindi ma-activate ang kanyang avatar bilang depensa, ay biglang tinamaan ng alon ng enerhiya. Pinipigilan ng kaguluhan sa loob niya, mabilis siyang bumaba sa lupa at sumigaw, "Subukan mo ulit. Sa ganyang maliit na kapangyarihan, hindi mo ako mapapatay." Nakatayo ng may pagmamalaki si Zhang Chuoqi, mapanghamak na tumitingin sa kanyang kalaban. "Akala mo ba patuloy kong gagamitin ang Great Mystic Arts? Nagkakamali ka, dahil malapit na ang iyong oras." Habang itinaas niya ang kanyang kamay, isang sandata ang dahan-daang nagpakita. Ito ay isang malaking talam, kalahating itim at kalahating madilim na pula, isang napakalinis na enerhiya ang bumabalot sa buong talam. Ang mga practitioner sa ibaba, nang makita ang tanawin, ay hindi napigil ang bumulalas ng may pagkamangha. Life-ending Blade. Ang life-ending blade ni Elder Zhang. Ito ang sandata ng Heavenly Tier na dinala niya mula sa Rongbei 3 taon na ang nakalipas. Hindi nakakagulat na napakakumpiyansa niya. Sa paggamit ng 4 na pangunahing teknika ng sunod-sunod, mayroon siyang sandata ng Heavenly Tier sa tabi niya. Tapos na si Ming Shirin. Kapag nabunot ang talam na ito, may mamamatay. Sa sandaling ito, lubhang nagulat si Ming Shirin. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kalaban ay mayroong sandata ng Heavenly Tier. Hindi isa sa 4 na Dark Knight si Zhang Chuoqi, at alam niya ang mga kahinaan ng teknikang Bluewood. Ngayon, sa Life-Ending Blade, paano siya magkakaroon ng pagkakataon? Itinaas ni Zhang Chuoqi ang Life-Ending Blade at mabilis na lumapit kay Ming Shirin, nagpapahayag, "Matapos ka na." Sa tila tagumpay na abot kamay, isang matagumpay na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang malalim na boses ang umalingaw mula sa malayo. Kasunod nito, isang separation hook ang lumipad sa kalangitan, direktang patungo kay Ming Shirin. Tumingin ang karamihan sa direksyon ng tunog, lubos na naguguluhan. Ito ay itinapon ng guro. Bakit tinutulungan ng guro ang demonyo? Bumulalas ang iba, anong nangyayari? Binalak ba ng guro na patayin ang demonyo ngunit nagkamaling hayaan ang kaaway na makuha ang sandata? Hindi maintindihan ni Zhang Chuoqi ang nangyari, ngunit determinado siyang magpatuloy. "Aasikasuhin ko ang mga tanong mamaya. Kailangan kong umatake ngayon." Sa ngayon, ang separation hook sa hangin ay napunta na sa mga kamay ni Ming Shirin. Sa talam na puno ng nagngangalit na enerhiya, humampas siya pababa. May malakas na tunog, at ang matinding shockwave mula sa pagsabog ay nagpadala sa parehong mandirigma na lumipad pabalik. Pagkatapos niyang makabawi, nagulat si Zhang Chuoqi. "Paano naharang ng maliit na bagay na ito ang aking life-ending blade?" Habang unti-unting nawawala ang usok sa gitna ng larangan ng digmaan, nakita si Ming Shirin na sabik na hinahaplos ang separation hook. Ding! Matagumpay na mastery ng separation hook. Activation. Tier Heavenly awarding 1,000 merit points. Sa sandali ng matagumpay na mastery, naging napakatalam ang mga mata ni Ming Shirin. Sa sumunod na segundo, binunot niya ang separation hook at umatake kay Zhang Chuoqi. Ang enerhiya na nagmumula sa kanya ngayon ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Gumalaw siya ng walang kapantay na bilis, nag-iiwan ng mga after-image sa kalangitan. Patuloy na umiikot at bumabaliktad ang separation hook, bawat pagkakataon ay bumabangga sa life-ending blade ni Zhang Chuoqi. Dahil sa labis na kapangyarihan at pagod, si Zhang Chuoqi ay maaari lamang gumamit ng depensibong posisyon. Mula sa ibaba, pinanood ni Lasho ang eksena ng may kasiyahan. Kung wala ang separation hook, halos walang pagkakataon si Ming Shirin na talunin si Jin Chuoqi, na mayroong life-ending blade. Ang orihinal na plano ay upang paunahin ang karakter ni Ming Shirin, dahil minsan ay masyado siyang mapanghamon, ngunit ngayon ay tila isang perpektong pagkakataon. Sa sandaling ito, ang espiritu ng pakikipaglaban ni Ming Shirin ay tumaas pa. Ginamit ni Zhang Chuoqi ang kanyang Great Mystic Arts ng 4 na beses ng sunod-sunod. "Kung wala ang life-ending blade, hindi ka makakalaban sa akin." Noon napagtanto ni Zhang Chuoqi na ang tinatawag na guro ay ang lore ng Evil Sky Pavilion. Ang presensya ni Ji Tiandao ay nagdagdag ng matinding presyon sa kanya. Kung gusto niyang mabuhay,
kailangan niyang umatras sa proteksyon na array ng Green Jade Altar. Sa isip na iyon, binago niya ang direksyon at sumugod pababa. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagpakita si Ming Shirin ng kanyang 100 Tribulation Insight Avatar mismo sa harap niya. Sa pagkakataong ito, ang avatar ay hindi 2 metro ang taas, ngunit 3. Sa ilalim ng avatar, malinaw na bumubuka ang isang golden lotus petal.